Good morning. Praise the Lord. Nandito na naman tayo. We continue to study the Word of God, especially the life of Paul. At sa mga naka-online dyan, kumusta kayo? At sa mga nasa ibang bansa, kung meron man, please be patient with me because my dialect that I will use is mixed with Cebuano, Bisaya, and Tagalog, Taglish. But my PowerPoint is English. Pray muna tayo. Father God, once again we acknowledge your name this morning. Thank you so much for this opportunity that you have given to us to worship you and to listen to your word. Lord, help us to understand your words today and to apply it in our lives. This is my prayer in Christ's name. Amen. As we continue to study the life of Apostle Paul and his defense against his persecutor and to the Roman authorities, let us not consider this as just a storytelling only shared to us, but a message from God as He speaks to us through His words in the Bible, and the word that we need to obey and to apply in our lives today. Kaya sana huwag niyong isipin na nagkwentuhan lang tayo. Mahilig pa naman ako sa kwento-kwento. Hindi ko na basahin, pero ipakilala ko kung sino ang kaharap ni Apostle Paul. Siya po yung may picture dyan na may kadina. Kung sa panahon natin ngayon, siguro pusas yan. Ngunit noon ay kadina. Paul in front of King Agrippa, Governor Festus, Bernice, and siyempre, andun yung mga gwardya. Hindi natin alam kung sino mga officialis dyan. Pati yan ang mga importanteng tao na binanggit dito. King Agrippa, Governor Festus, and Bernice. Sino ba to si King Agrippa? King Agrippa is the king of Judea, great-grandson of Herod the Great. So, apos sa tuhod ni Herod the Great. Si Governor Festus naman, bagong appointed as governor, pinalitan niya si Governor Felix. Remember in previous chapter 23, si Governor Felix ang governor that time in Caesarea. Ngayon, pinalitan siya ni Governor Festus. At si Bernice naman ay kapatid na babae ni King Agrippa. Hari din ang husband ni Bernice. Queen din yan siya ng Judea. Wife siya ng Herod of Chaldean, ngunit maaga siyang naging widow. Kaya kasama siya ni King Agrippa dyan dahil queen din siya ng Judea at kapatid siya ni King Agrippa. Yan ang konting background kung sino-sino ang mga taong yan. Ano ang purpose ni Governor Festus? Bakit iniharap niya si Paul sa kay King Agrippa? Remember in chapter 25,
dumipinsan na si Paul kay Governor Festus. But Paul appealed to the higher court, kay Caesar, the emperor. So during his first defense with Governor Festus and the Jews who put charges on him, and he could not prove their charges against Paul, so Governor Festus had no idea what to write in his letter to Caesar, because Paul appealed to Caesar, so he needs to write a report as he turned over Paul to Caesar. Kailangan talagang may report na itong taong ito ay nag-appeal, may nag-akusa, ganitong charges. Dahil wala siyang maisulat, at that time, si King Agrippa ay nag-visit sa Caesarea to welcome him as a new governor, kaya nagkaroon siya ng pagkakataong iharap si Paul. At siya, sabi ni King Agrippa, sige, makinig ako bukas. At nandito na si Paul, humarap na kay King Agrippa. Yun ang binasa kanina, inumpisahan na ni Paul. And I divided this book, chapter 26, into two. First, the defense, Acts chapter 26, verses 1 to 23, and the responses, Acts 26, 24 to 32. First, declaring the defense. Paul shared his life story as a persecutor of Christ's believers. Nung hindi pa siya isang Christ believer, sinabi niya kanina kung gaano rin siya kasipag na tugisin itong mga naniniwala kay Kristo. Ngunit, nung siya ay pumunta na sa ibang lugar, sa Damascus, on the road to Damascus, mayroong nangyari na kakaiba. Kaya sabi niya sa mga nag-akusa sa kanya, isa rin akus, kagaya sa kanila noon. Ayaw ng mga taong sumusunod kay Kristo. Then also Paul shared about his personal encounter with Jesus Christ. Maganda man yung pagkabasa kanina. Kaya hindi ko na yun isa-isahin at paulit-ulit na yung sinasabi kung papaano ni Paul nakilala si Hesus Kristo. Then Paul shared his life transformation after his personal encounter with Jesus Christ. Kaya naging missionary siya at naging masipag, naging masunurin sa vision na kanyang nakita at sa utos ni Hesus Kristo. At yan ang dahilan kung bakit siya ay inakusahan na troublemaker, peacebreaker, traitor, and many false charges against him by his fellow Jews. Because he obeyed Christ's command to preach the gospel to the Jews and to the Gentiles and made disciples. Imagine, at ito yung naging responses. Sa aking translation, sa ibang translation, Governor Festus shouted at him, "You are mad, Paul." Nabuang nakapablo tungod sa imong pagka-bright. Pero ingon siya, "Wa intahon ko mabuang, Your Excellency. Nagsulti ko sa tinuod gayod. Tinuod kaning akong gisulti.
Usahay dayo kung magsulti tag tinod, maalaan po tag mabuang, no? Labi na magsulti ta og pulong sa Ginoo. Magsangyaw ta sa mayong balita. Nakadungog na mo na ng maalaan mong sam ni mga tawhanas, mga born again. Sam nang ginapangyaw-yaw nila. Praise the Lord, praise the Lord. Murag mga buang. So, kadungog ko na. Iwa mo sila kasabot. Si Paul, klaro kayo yung pag-istorya, klaro kayo yung pagsabot, tinuod nga tahibo siyang kinabuhi, dili tumo-tumo, pero naalaan yun siyang nabuang. Agi siya yung pagka-bright. Pero bright man po si Paul. Nunya, kay King Agrippa, yung po ni King Agrippa, nagtuo ka, nga sa nining kamubo sa panahon, imo kong makumbinsi nga mimong Kristohanon. Pero sa itubag ni Pedro, ni Pablo, whether a short time or a long time, Paul answered, my prayer to God is that you and all the rest of you who are listening to me today might become what I am, except of course for this change. Kanindot sa iyang tubag, igsoon. Ang iyang pag-ampo para sa tanan. Doon na may kasuko niya o wala, nag-ampo siya nga maluwas. Kaligtasan ang kanyang dasal para sa lahat. Na subukan nyo na ba ito? Na ipag-pray yung mga taong galit sa inyo? Na sana magbago din at maligtas, lalo na pag hindi pa niya nakilala si Jesucristo. Ay, yung mga taong gumawa ng mga kayo yung may alam kung anong ginawa sa inyo na nasaktan kayo. Pero mayroon bang pagkakataon sa buhay nyo na pinag-pray nyo na maligtas din kagaya mo? O iba yung laman ng prayer mo? Pero si Paul, kahit sa mga taong galit sa kanya, kahit sa mga taong nagpabilanggo sa kanya, ang prayer niya ay maligtas din sila. Magbagong buhay, magsisi. How did you respond as well when you heard the message about Jesus Christ? Did you receive Him as your personal Lord and Savior? Ako, I assume nga, gidawat yun ninyo, kay naama mo diri. Pero kung istoryahan ta mo unya, kay gipanganak man kong alliance, did you obey His command and follow His will? Did you experience life transformation? Kanang na-born again, the old life has gone, the new life has come. In short, naghinulsol ka sa imong mga kasalanan. And did you pray also for those lost people? How about your enemy? Did you pray for them to be saved as well? Imong office mate nga sige kag awayon, imong man giampo nga maluwas unta. O do na ba kay office mate nga palaaway? Nya dili Kristohanon. Boss ba nga sige lang kag singkahan nya dili Kristohanon. Imo ba giampo nga ay Ginoo, kaluhiin taon ning tawhana maluwas pud unta ni. Ya, wa po nimo sangyawi kay suko man kaniya. Si Paul bisag suko sa iya gisangyawan sa kamatuoran. Ingon pa niya, ako parehas man pud ko ninyo ba? Suko man pud ko sa mga Kristohanon kaniadto. Parehas man tanan niadto. Pero kay dito naman ko kay nakaila naman ko nga siya dahil mo'y tinuod nga Ginoo. Nya masuko mo nga nagtininuod naman ko. Mura ra gibaliktad ba kamo di man jud mo tinuod. Pakaron inon naman mo mga Dios nun. Pero wa siya nagsulti ana. Nya unsa bang makatunan nato ani? Una, defending our faith by speaking the truth with love is a great opportunity to spread the gospel.
Ang purpose natin, hindi upang manalo sa debate, kundi maintindihan nila kung bakit ginagawa natin ang pag-share ng gospel. Dahil mahal tayo ng Diyos. Mahal sila ng Diyos. Yun ang pinapaliwanag natin sa kanila. Mao na'y gusto natong ipasabot nila nga sila gihigugma sa Diyos. Dili kay atong i-share o makigdebate ta nga kita'y tama, sila'y mali. Pero tungod kay nahigugma ta nila, kay sila laglagunon. Way kaluwasan, nya kita kahibalo man ta nga luwas ta. Munang nahigugma ta nila nga di tabuot maimpirno usab sila. Munang gipasabot nato nga kini mo ay tinuod og kamatuoran. Usay, mayroon mo kay ang ubang tao, mayroon kay debate. Pero hidaog lagi sa debate. Pero ang iyang kaistorya ng libak na malikas kay suko man, debate god. Sa dorm kay sa una, hapit na magsinubagay, magdebate alang theology. Nya, wa man gani siguro ka share og gospel atong mga wa panaluwas, nya magdebate na noon. Subo palandongon. Mao na gisulti ni Paul, I consider myself fortunate. Pribiliyo na ko, King Agrippa, nga makigatubang nimo. Aron akong ma-explain nimo og tarong kung ngano ingani akong pagtuo o nganong ila kong giakusahan. Nagwali ko nga unta sila maghinulsol sa ilang mga kasalanan ug mubalik sa Dios. Nya nasuko sila. Usahay bitaw magwali ta mahitungod sa sala. Ang uban maingog nangigo man ka pastor. Chismoso man ka pastor. Kabalo biya kay ingon anay kong bisyon niya, inyo pa yung iwali sa pulpito. Nangigo si pastor. Kapila ko ingnan na sa estudyante po. Pinapatamaan mo ako, pastor. Hindi ko man alam ang kasalanan mo. Bakit mo ako tinanong pinapatamaan kita? Nag-ingon lang ko maghinulto sa atong kasalanan niya. Masuko dahil mo, mag-ingon mo tang maghinulsulta sa atong mga kasalanan. Kay tinuod man jud nga doon na tayo mga sala. Usahay. O baka hangtod karon makasasala lagi hapon. Hearing about Christ doesn't automatically bring internal changes to others. Ang dilibot pasabot nga may nakita mo wali, may nakita mo share sa Ebanghelyo, nga mutuod yun na sila dayon. Unsa bay tubag ni King Agrippa. Maayo kayo ang pagka-explain ni Apostle Paul. He explained it clearly. He shared the message very clear. Ano ang unsay tubag ni King Agrippa? In this short time, do you think you will make me a Christian? So, kinsa na ba naka-experience niyo og share sa gospel? Sa inyong classmates, office mates, o inyong friends, nya giinsulto ra ka kay wa man ay pulos. May pay dirita. Ako bitang igsuod sa una, share man sa ako kay kuan pa kayo ba kaning presko pa kayo sa katong ang evangelism explosion. Nya ang pangutana pa jud kung mamatay ka karon, ako pang gitubag. Nya ikaw kung mamatay ka, luwas mo ka.
So, pilosopo kay tinubagan ba? Pero mga igsoon, sabtaran ninyo na mga taong pilosopo manubag. Kay wala biya sila nakabahilo sa kamatuuran. Kita bitaw sa una, katong dili pata Kristohanon. Atong sugarol pata, palahubog pata, o kung unsa pata. Sobra pata ka pilosopo. Si Kristo gani, naghimo og alak. Siya rugway na nga hubog dito. Ano, masuko mamog maghubog-hubog ko. Pilosopo kayo ba? Nya, nahitabo pa po na sa inyo. When you share the gospel niya, imbes imong friend, talikdan na kasi mong friend. Hindi na tayo friend. Ang Facebook, gikuha na. Giblock na kay nag-share ka og verses nga about Christ. Nya, nagmahay po ka. May paywa ko nag-share. Nasayang ba to? Wala oy. Obeying Christ doesn't assure easy life. But Christ assures us He will be with us to the end of the age. Usahay man gud, sayop na ni atong panguna na gud sahay nga baka akala natin na maayos na lahat ang takbo ng buhay natin kung tanggapin natin si Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Dahil prayerful na tayo eh. Mas prayerful pa ba tayo kay Apostle Paul? Mas masipag pa ba tayo mag-share ng gospel kaysa kay Apostle Paul? Pumunta na ba tayo sa iba't ibang bansa, nag-share ng gospel gaya kay Apostle Paul? Naging maayos ba ang takbo ng buhay ni Paul? Kung comfort lang ang pag-usapan. Ilang beses siya binato, pinalo, muntik nang mamatay, ibinilanggo. Dahil sumunod siya sa kalooban ng Diyos. Meron kasi tayong maling akala. Mga kauban akong pastor, daghan kayong nag-surrender sa maling akala. Kaya abin nila huwag magpastor na, okay na. Pero daghan naman na yung pagsulay. Hindi magpastor na. Ang dami palang pagsubok. Pag magpastor na tayo. Pag sumunod tayo sa kalooban ng Diyos, ang daming pagsubok. Ito din ang iyong tandaan na ang totoong Kristohanon ay masunurin sa kalooban ng Diyos. Iba talaga yung totoo ang ating pananampalataya kay Hesus Kristo. Hindi tayo reklamador kung ano man ang pinagkaloob ng Diyos. Iba ang tao puso ang kanyang pananampalataya sa Panginoon kaysa isip lang ang kanyang pagiging Kristohanon. Kung nasa isip lang, ako noon, akala ko totoong Kristohanon na ako dahil ipinanganak ako, mga magulang ko, alliance na. Lumaki ako sa Sunday school. Maraming bersikulo na memorize ko. Alam ko kung paano maligtas. Ngunit, bakit iba pa rin ang ginawa ko?
Naging lasinggiro pa rin, sugarol, mga kung sa Bisaya pa, hilig magminaro. Pero, Kristohanon kuno. Pero walang pakialam sa utos ng Diyos. Walang pakialam kung sundin o hindi. Marunong makipagdebate. Pero walang life transformation. Walang pagbabago. Ang buhay ay katulad rin sa buhay na hindi nakakilala kay Kristo. Kaya, hindi man ako nag-judge sa mga pupunta sa church, pero isa rin ako noon, palaging pumupunta. Doon sa likuran, palaging nakaupo. At nung may evening service na, evening service ang gusto ko. Dahil paglabas ko, diretso sa mayroong disco. Gabi. So, alliance. Do you think I am a Christian? Christian yung parents ko. Deacon yun noon. Mga barkada ko, pastor's kid, anak ng elder, anak ng dikonisa. Pero mga watsinanggo, mo escape kay magdulag bilyar, manugal, dulag baraha, uso pa sa una 41. Pasang awa 75 kay akong maestra, pastora. Iyang anak akong classmate. So mao nang ayaw na ta ilaratits kung walay pagbabago, kung walang life transformation, baka ito na ang panahon mo. Kaya ang totoong Kristohanon ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang tinuod nga Kristohanon, matinumanon. Amen? Hinaot pa. Applications. With or without change, we must continue to preach and share the gospel. We must continue to pray that people will repent and believe on the Lord Jesus Christ. Ang nanay ko, almost 10 years, siya nag-pray na ako ay mag-repent. To God be the glory, God answered her prayer. Kaya nandito ako ngayon. May imagine, almost 10 years. Kayo, how many years na kayo nag-pray? O baka ano lang, isang beses lang o pag na remember lang. With or without change, we should not be discouraged when we experience injustices, hardships, and persecutions because we follow Christ. Ano ba ang nakatali sa buhay mo? Kung bakit hindi ka makapag-share ng gospel? Mga pagsubok ba sa buhay mo? Mga struggle? O kaya takot ka? O kaya tinitingnan mo yung status mo sa buhay mo na hindi ka kapabol? Mahirap ka lang, mayaman sila, matalino sila,
ikaw hindi nakagraduate ng elementary, or dahil busy ka masyado sa iyong trabaho, o natatakot ka dahil mapahiya ka sa pag-share ng gospel. Ang totoo, nahiya talaga tayo. Nahiya tayo dahil ma-insulto tayo. Natatakot tayo dahil hindi natin alam kung paano sasabihin. Pero kung may life testimony ka, may life transformation na nangyari sa buhay mo, nung nakilala mo si Kristo, yan ay magandang starting point. Makita lang ang buhay mo, maniwala na sila sa iyo dahil ikaw ay ganito noon, ngunit ngayon ikaw ay ganito na. Mag-wonder yan sila. Oh, Brad, dati buti ang dala-dala mo. Bakit ngayon Bible na? Kasi ginawa ko yan noon eh. Dati dinadala ko sa kapitbahay ko, buti ng puhutong at saka kulapo kasi yun naman ang mura. Nung naging born again ako, ang dala ko, Bible na eh. Pero habang nag-inuman sila, nagbabasa ako ng Biblia. Kasi mga friends ko eh, kung di bali na, sa isip ko, kung ma-imperno sila o hindi, basta sa akin, I speak the truth with love. Dahil mahal ko sila. Ayaw ko silang mapunta sa impyerno. Ganun mga kapatid. What God requires to all of us who are saved by grace is to trust and obey God. Especially to preach and share the gospel. God is in control of everything, and in His sovereign will, He has a purpose for everything that He allows to happen. Let us trust God for all the things He has done. In times that we could not understand what is happening around us and within us, let us trust Him more and obey His command. With or without change, we must obey the command of God to preach the gospel. Kagaya ni Paul, kahit nakatali ang kamay niya sa kadina, hindi naman pinutol ang dila niya upang hindi makapatuloy sa pag-share ng Ebanghelyo. Tayo, kompleto tayo. Libre tayo. Makapunta tayo kung saan natin gusto. Pag may pira tayo, makabakasyon tayo kahit saan. Marami tayong free time. Wala tayo sa loob ng bilangguan. Ngunit tingnan natin ang life example ni Apostle Paul. Kahit sa loob ng bilangguan, he preached the gospel. Tayo pa? Wala tayo sa loob ng bilangguan. We can preach the gospel. Let us pray. Ask God's wisdom how to do it. Pero kung hindi tayo willing, paano tayo bigyan ni Lord? Wala sa puso natin na mag-share ng Ebanghelyo. Wala tayong paki sa utos ng Diyos. Kung wala tayong paki sa utos ng Diyos to preach the gospel, paano kanya bigyan ng wisdom and knowledge to preach? Hindi ka naman willing. Let us pray. Lord, sana naintindihan namin na we need to preach the gospel. Dahil ito po ang iyong rason kung bakit ikaw ay pumunta dito sa mundo.
upang kami po ay maligtas. Lord, is my prayer na nawa, seryosohin po namin ang iyong utos. Sundin po namin ito. Bigyan mo po kami ng strength, wisdom, and boldness to share your words in any different ways or strategies upang ma-communicate po namin ito sa aming mga kakilala, sa aming office mates, colleagues, friends, neighbors, and even for our enemies. And this is my prayer in Christ Jesus. Amen.